namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko, ang talumpating bibigay ko. Gayon din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap akong ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, 2 ang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro't maliwanag na 23 lamang ang senador dahil si dating Vice President, dating President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24, hindi magiging 23 dahil ang nakalagay sa pagratipika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging stricto tayo tulad ng sa pagratipika sa mga tratado. Gaya ng sinabi ko, ito ang kasalukuyang batas na umiiral. Naalala ko yung aking professor sa constitutional law, the late former Professor Perfecto Fernandez. Sabi niya sa amin, when the trial court makes a mistake, it is appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral pong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo o hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. Dahil wala namang umapila o naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Depende siyempre sa pagpapasa ng Korte Suprema din, sa palagay ko pwede nang iakyat at hinug ito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba? Na may magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag natapos ang impeachment, tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Impeachment ang proseso para tumuldok dito sa prosesong ito. Ang pangit naman at ang lungkot, kung matapos namin magdesisyon na may 14 o 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-away uli, ay convicted, ay acquitted, dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasahan ito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema, bago pa man magkaroon ng pinal na kapasahan ng Senado, para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin, na may gulo, may away, at may bangayan.